Hello everyone! Happy New Year! It's been a long time na hindi ako nag-upload dito sa YouTube. So, live update ko dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper. 8 months na ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong. And dun sa mga unang vlog ko ay inishare ko sa inyo na hindi ako ganun kaswerte sa amo dahil nga may pagka-Koreakino sila. So, paano ko ba nalampasan o naka-adjust sa ganong klase ng sitwasyon? Kasi, nung mga unang buwan ko dito, talagang ini-share ko sa inyo na talagang kulang ako sa pagkain. So, paano ba ako naka-adjust doon sa ganong sitwasyon na yung tipong hindi kapamilya yung turing nila sa'yo compared doon sa amo ko sa Singapore na never kong na-feel na katulong nila ako. Pero dito sa amo ko ngayon is feel na feel ko na katulong talaga ako nila. So, yung experience ko or kung paano ko tinanggap yung ganong klaseng sitwasyon is, yun lang. Tanggapin mo lang yung ganong klaseng sitwasyon as long as hindi ka physical abuse. Ganyan. So, ang minotivate ko yung sarili ko, as long as yung sahod okay, as long as in time naman yung sahod, and hindi naman ako yung tipong gutom na gutom, ganon. So, ang i-share ko sa inyo is kung paano ko siya na-survive, di ba? Dahil nga 8 months na ako. Kasi nung mga unang buwan, sabi ko sa sarili ko, nako, magti 3 months lang ako dito. Hindi ko tatagalan to kasi ganito, ganyan. 8 months na nga ako dito. And so far, so good. Kumbaga, kaya ko na siya. 1 to 3 months, nandiyan yung adjusting period, kung paano mo ma-adapt yung environment, yung trabaho mo. So, minomotivate ko yung sarili ko as long as yun nga, tulad nga ng sabi ko, on time yung sahod, and actually guys, almost perfect naman yung trabaho ko dito. Kasi, kaya ko nasabing almost perfect kasi nga dito sa Hong Kong or kahit sa anong bansa naman, hindi talaga siya pare-pareho. Sa bawat amo, magkakaiba yan ng ugali. So, yun nga, na-motivate ko ang sarili ko na everyday na gumigising ako sa umaga, talaga nagpapasalamat ako sa Diyos. At saka yung pag matutulog na ako sa gabi, talaga nagpapasalamat ako kasi nasusurvive ko yung araw-araw na pagtatrabaho dito. So, yun na lang yung aking, tinanggap ko na lang yung sitwasyon na gano'n na share ko sa inyo na yung 'di ba, yung nashi-share ko naman sa inyo na yung amo ko sa Singapore is ang turing nila sa akin ay kapamilya, as in a part of the family. Ganyan, never mo mafe-feel na katulong kanila. Pero dito guys, hindi mo mafe-feel na kapamilya kanila. Katulong na katulong yung hindi naman yung trato, basta kasi hindi yung amo ko kasi guys, wala siya trabaho, kumbaga stay at home siya everyday. Kagaya din ng amo ko sa Singapore, kaya nga nasabi ko noon na nung nag-sign ako ng contract na walang trabaho yung babae, stay at home lang siya. Sabi ko, sanay naman ako sa ganyan kasi yung amo ko naman sa Singapore ay stay at home lang din siya. So yun, hindi siya yung basta kakausapin ka niya na parang wala lang, or hindi siya yung makikipag-usap sa'yo, or hindi siya magtatanong tungkol sa sarili mo, ganyan. Basta in short, hindi ka talaga niya kakausapin unless may ipapagawa siya sa'yo, or may nagawa kang hindi niya gusto sa loob ng pamamahay. So yun. And then, yung sa pagkain nga, hindi ganon kagalante sa pagkain. Pero hindi naman yung tipong as in walang ibibigay sa'yo. Kumbaga, may ibibigay sa'yo pero hindi siya enough. Ganon. Okay, and then, kasi ang alaga ko mga bata. So, first time kong mag-alaga ng ibang bata, and iba-iba kasi ang mga bata. So, yung mga alaga ko medyo may pagkamaldita, ganyan, may pagkamaldita and spoiled, of course, mapepera sila. Yan, so na-survive ko naman yun, and then, yung i-confirm ko yung sa mga unang buwan ko dito sa amo ko, and yung ngayon naka 8 months na ako, masasabi kong I made it talaga, kasi hindi ko akalain na makakaabot ako ng 8 months dito dahil nga yung sitwasyon. So alam niyo ba guys na yung share ko sa inyo yung experience ko dito is talagang mga maldita yung alaga ko. Pero alam niyo ngayon guys, napaamo ko sila. Hindi naman yung tipong maamong-maamo. Hindi kagaya noon na talagang sobrang napakamaldita nila. Yung tipong konting masiselan kasi sila guys sa mga
kunwari, inaasikaso mo sila, pinapaliguan mo, or binibihisan mo sila, masiselan sila sa mga, kunwari, nasundot mo lang ng konti, sabihin sa'yo, sakit, sobrang sakit. So, magsusumbong na yun doon sa mami nila. Tapos yung mami naman nila magagalit sa akin kasi nga, hindi daw ako magdahan-dahan, ganyan. So, ngayon, hindi na sila ganun ka-worst. Worst talaga. As in, malaking pinagbago nila. And then, parang napapamahal na sila sa akin. Kasi yung may time na sinasabi nila sa akin na, I love you, Cheche, ganyan, yung mahal daw nila ako. And then, kapag nagagalit kasi ako sa kanila, hindi ko kasi pinakikita nagagalit ako. Kasi, parang yun yung, nung in-interview ako nung ina nila, parang sinabi niya sa akin na, kapag daw ba makulit yung mga bata, magagalit daw ba ako? So, sinabi ko, of course not. So, parang pinaninindigan ko yun. And then, yung panlaban ko naman sa mga alaga ko, since mga bata nga sila, kapag nagagalit na ako, hindi talaga ako nagsasalita. As in, yung galit ako. Hindi talaga ako umiimik. And then, magsasorry na lang sila. Sorry, Cheche, ganyan. Sorry, I don't mean it, ganyan, ganyan. I don't do it again, ganyan, ganyan. Pero noong unang mga buwan, Diyos ko po, walang gabi or walang araw na hindi ako umiyak sa gabi kasi nga sobrang nai-stress ako. And then, sabi ko parang hindi ko to kakayanin. Pero as long as kumakapit ka and then may pangarap ka sa buhay, may goal ka na gusto mong matupad. So, lahat ng yun ay tatanggapin mo and i-embrace mo yung ganong klaseng sitwasyon hanggang sa masanay ka na at mamanhid na yung puso mo, ganyan. Yung tipong sinasabi ko na lang sa sarili ko na pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para humanap ng kapamilya, ganyan. Kasi yung sinasabi natin na hindi tayo itinuturing na kapamilya ng amo natin. And yun na lang ang sinasabi ko is akong professional housemaid, ganyan. Isang professional housemaid yung tipong pagising mo sa umaga, kailangan mong bumati sa kanila, good morning, ganyan. Lagi ka naka-smile. Tapos yun, kumbaga, hindi naman sa yung tipong, kaya, kumbaga, nasabi ko na mas nagiging okay na ako ngayon or mas masasabi ko na swerte nga ako sa amo kasi nga, hindi naman sa yung sinasabing nagbago yung amo ko or nagbago yung mga alaga ko. Kumbaga, natanggap ko na gano'n yung sitwasyon, na gano'n yung ugali nila, na gano'n yung kanilang pamumuhay, na gano'n yung kanilang pamamalakad sa kanilang mga kasambahay. Tinanggap ko na gano'n na nung una nasasaktan ako or parang nanliliit sa sarili kasi nga gano'n silang magtrato sa kasambahay. Hindi naman yung tipong sinasaktan ako, hindi gano'n. Yung ma-share ko din sa mga gustong maging domestic helper dito sa Hong Kong, tanggapin nyo lang kung anong klaseng sitwasyon yung ibinigay sa inyo or yung nasa kinalalagyan nyo as long as hindi tayo nasasaktan or hindi tayo inaabuso. Ganun lang. Kasi meron tayong pangarap kaya pumunta tayo dito sa Hong Kong. Meron tayong pangarap sa buhay, meron tayong goal na kailangan maabot. Bakit ba tayo pumunta dito para makipagsapalaran or para magtrabaho bilang isang katulong? Ako, ang goal ko dito, kaya pumunta ako dito kasi nga mataas ang ako dito, guys, kumpara sa ibang bansa. Ang goal ko talaga dito is makapagpatayo ng sariling bahay. Yun yung goal ko talaga at sana, Lord, ibigay mo sa akin yung pinapangarap ko. Masasabi kong swerte pa rin ako sa amo kasi nga almost perfect na talaga except dun sa pagkain and then dun sa ugali nila.